Al-Hajj fariidatun. Katotohanan na ang pag-hajj ay wajib. Yun na yung hadith ng propeta, yung una niyang sinabi. Katotohanan ng hajj, sabi niya ay Ayyuhan nas, qad furida alaykumul hajj fahujju. Katotohanan na wajib na sa inyo ang pag-hajj kayo. Yun yung unang makukuha natin sa hadith na ito. Aral sa hadith na ito ay ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katotohanan ng hajj ay wajib. Ang pangalawa ay as-sukutun nabawi. An ijabati ar-rajul mubasharatan kana ta'liman wa tadbiran. Ang hindi pagsagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaki ay isa yun sa mga pagtuturo sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maraming paraan ng kanyang pagtuturo. Hindi lang sa pagsasalita. Sa mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay turo din sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangatlo na makukuha nating aral sa hadith na ito ay ang katotohanan na ang relihiyong Islam ay sobrang dali. Hindi tayo pinahihigpitan ng ating relihiyong Islam. Maliban na lang sa mga oras na paparamihin na natin ang ating tanong at hindi na natin susundin kung ano yung utos ng Allah at utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Klaro po ba? Yun yung first point na sa khutbah kanina. Ang second is al-hajj bighayri tasrih. Ang pag-hajj nang walang permit. Ngayon, so in short, bawal, hindi pwede. Ang mag-hajj nang walang permit, haram, hindi siya pwede. Katotohanan na wala ito dati. Pero iba ngayon, kasi ligid sa kalaman nating lahat, alam natin kung gaano karami yung tao. Ang point is, bakit siya naging bawal na pag hindi natin sinunod, ay may kasalanan tayo. Huwag niyong isipin na may kasalanan tayo sa Saudi, hindi ganon. Pero may kasalanan tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na ang mag-hajj ng may tasrih ay utos ng pinuno ng Saudi Arabia. At ang relihiyong Islam ay sinabihan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. Sundin ninyo ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang utos ng inyong mga pinuno. Maliban na lang kung ang utos nila ng mga pinuno ay magiging dahilan ng ikakagawa natin ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay ipinagbabawal sa atin ng relihiyong Islam sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wag na wag ninyong susundin ang utos ng mga nilikha kung magiging dahilan yon ng ikagagalit o hindi kaya magiging dahilan ng ikakapagmaksiya natin sa lumikha sa atin. Naintindihan po ba natin? So yun yung dalil natin. So once, hindi rin naman magiging dahilan, tama po ba, na hindi tayo makapag-hajj kasi nga wala tayong permit. At kita na rin natin kahit sa umrah pa lang ang dami na ng tao ngayon, especially sa Makkah at Madina, sobrang dami ng tao, lalo na sa mga ganitong panahon. So ang pangatlo, kanyang binanggit ay ang Hajjul Mabrur. Ang Hajj na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hajj al-Mabrur, ito yung Hajj na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na ang lahat ng nag-Hajj sa Baitullahil Haram, may mga hindi tinanggap ang Allah subhanahu
wa ta'ala. Bakit nga po ba natin nasasabi ito? Kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajjul Mabrur, yung Hajj na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang ibang ibibigay sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lang ang paraiso. Al-Hajjul Mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ang Hajj na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang ibang katumbas o ibibigay sa kanya ang Allah maliban na lang sa paraiso. Yun yung una. Ang pangalawang point is man hajja walam yafsuk Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, man hajja walam yafsuk. Sino-sino ang nag-hajj at hindi siya gumawa ng kasamaan, hindi siya nagsalita ng masama, hindi siya gumawa ng masama. Ano nga po ba yung mga salitang masasama? Andito na po lahat, al-qila wal-qal, an-namima, ang sabi ni ganito, sabi ni ganyan, ang namima, ito yung ano, ganito, ang istihza, ang pagbubuli sa isang tao while na nasa hajj ka. So lahat ng salitang masama, hindi lang pagsisinungaling, ang sabi ni ganito, ang sabi ni ganyan, ganito daw, ganito, ganyan, yun ay mga pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga gawaing masasama. So lahat ng masasamang alam natin na gawain, yun ay hindi pwedeng gawin, especially pag ikaw ay nag-hajj. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun yung sinabi niya, man hajja walam yafsuk walam yarfuth raja'a kayawmin waladatsu ummuhu. Hindi siya nakagawa ng kasalanan while sa ihram, sa pag-hajj siya, uuwi siya sa kanyang bansa, sa kanyang bahay, kayawmin kawaladatsu ummuhu. Uuwi siya ng kanyang bahay, kanyang bansa na parang kakapanganak pa lang sa kanya ng nanay niya. So in short, nag-hajji ka, alhamdulillah, hajji ka na ngayon, pag uwi mo o pagbalik mo dito sa Yanbo, pagbalik mo sa trabaho, dapat tignan mo sa sarili mo. Kasi malalaman mo kung tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pag-hajj sa isang paraan lang, magbabago ang lahat ng iyong gawain. Kung ikaw ay hindi nagsasala, sa oras na nakapag-hajj ka, pagbalik mo, nagsala ka na, alhamdulillah, masya-Allah, alamat, palatandaan na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-hajj. Kung ikaw ay nagsasala before ka nag-hajj, alhamdulillah, tapos pag uwi mo, galing sa hajj, mas pinadami mo pa yung pagsasala mo, pagbabasa mo ng Quran, pakikinig mo sa Quran, sa mga nasihat, sa mga bagay na alam mong ikakalapit mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung better ka na, tapos naging much better ka pagbalik mo dito, yun ay isang palatandaan na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pag-hajj. Ang tanong, bakit natin nasabi yun? Kasi yun ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uuwi ka sa bahay mo na parang kakapanganak pa lang sa'yo ng nanay mo na walang kasalanan kahit isa. Nagets po ba natin? So sa oras na mawala na yung kasalanan ng tao, ay mababago na ang kanyang gawain. Klaro po ba? So yun ang pangatlo. Ang una, kung ano yung hukom ng hajj. Pangalawa, ang pag-hajj ng walang permit. Ang pangatlo ay ang hajj al-mabrur. Ang pang-apat ay ang Idul Adha. Al-Id al-Adha. So lingid sa kaalaman natin, ang Idul Adha ay ang nagsa-celebrate lang nito ay yung mga taong hindi nakapag-hajj. Sa araw na yun, nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang beses natanong din siya, Ya Rasulullah, ano yung araw na pinaka mabuti sa lahat ng araw? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yawmun Nahar. Yun yung araw ng Idul Adha. Yun yung araw ng pagkakatay ng lahat ng mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panglima ay ang pagpapasting ng Yawmul Arafah sa mga taong hindi nakapag-hajj. Tingin sa kaalaman natin na ang gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nakapag-fasting sa araw ng Arafah ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kasalanan isang taon nagdaan, pati isang taon na paparating pa lang. So, ganon ang ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala pag nakapag-fasting tayo ng isang araw lang sa Yawmul Arafah. Hindi natin ito makukuha sa ibang araw, kundi doon lang. Ang pang-anim na kanyang binanggit ay ang udhiyah, ang mga bagay na pwede nating katayin sa araw ng Eid. Kung ikaw ay magkukurban, ito yung mga bagay na pwede mong pagkurbanan. Okay? So, udhiyah, magpapakatay ka, magsasacrifice ka. Unang-una, camel. So, dapat 5 years pataas, 5 years old, 4 years old pababa, hindi pwede. Tapos, bakar. Bakara, kambing. Kung doon sa atin, ito lang yung mga meron. Yung baka at saka yung kambing. So, ang baka is isang taon siya dapat. Isang taon. At ang kambing ay 6 na buwan pataas. Okay po? 6 months pataas at ang isang taon pataas. Hindi po bawal pababa. Okay po? So yun ang mga nararapat natin. So isa sa mga sunnah, kung may niyat po tayong magpakurban, may udhiya tayo this coming Eid, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga sunnah po ay ang hindi tayo nail cutter. Hindi natin naalisin yung mga kuko natin. Kasi sabi ng mga ibang ulama, ang mga ito, ang mga lahat ng ano sa atin ngayon, sa araw ng pag-Eid, sa araw ng pagkurban natin, ay sasaksi sila sa araw ng paghuhukom na tayo ay nag-sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Klaro po ba? So alhamdulillah, yun po ang main point ng mga khutbah kanina. Walillahil hamd. So insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ngayon, proceed po tayo sa pinag-aaralan. Mag-lunch muna? Okay, mag-lunch muna po tayo, tapos proceed tayo sa kitab na pinag-aaralan nyo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala.